Mahigit 2 buwan ang inabot bago tuluyang naialis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef ang barko ng US Navy na USS Guardian. Noong Enero pa lang, 1,000 metro kwadrado na ang nasira ayon sa Tubataha Management Office at nitong Pebrero, umabot na sa 4,000 square meters ang pinsala. 700 beses na mas malaki ito kumpara sa pinsalang idinulot ng 8 barkong sumadsad doon simula noong taong 2005. Ang nasirang bahagi ng bahura, tahanan na sana para sa 1 metriko tonelada ng sari-saring mga isda na kayang mapakain ng halos 10,000 Pilipino sa isang araw o isang pamilya sa loob ng 5 taon. Ang Tubataha Marine Park ang unang Natural World Heritage Site sa Pilipinas. Ang mga otoridad tumungo sa lugar kung saan sumadsad ang barko para suriin ang ginawang operasyon ng US Navy. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Matapos tuloy nga matanggal ang USS Guardian mula sa South Atoll ng Tubataha Reef National Park ay nakatakda ng simula ng assessment sa pinsala ng pagsasad ng minesweeper. At kanina nga ay kasama ang GMA News sa ginawang inspeksyon ng Philippine Coast Guard at Tubataha Management Office sa ginawang matagumpay na salvage operation. Sakay ng US Navy helicopter, narating namin ang South Atoll ng Tubataha Reef kung saan sumadsad ang USS Guardian. Wala na ang barko matapos makumpleto ang salvage operation sa minesweeper nitong Sabado. Sa kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang isa-isang pagangat sa pinira-pirasong barko. March 26 nang iangat ang bow o harapan, sinunod ang gitnang bahagi at pinakahuli ang stern o likurang bahagi. Sa mga litratong ito, makikita kung paano nabaluktot ang hélice ng barko dahil sa pagsadsad sa bahura. Ayon sa salvage supervisor, sa unang bahagi lang sila nahirapan. That side would press in about a foot or 18 inches, and all the machinery was moving around. So it wasn't the safest of working. Tiniyak umano ng salvage operators na walang anumang langis o malilit na bahagi ng barko na maaaring nahulog sa dagat. Ang mga pira-pirasong bahagi ng barko nakalagay na sa Smith Borneo, di kalayuan mula sa Jascon 25 crane ship na nagangat sa USS Guardian. Ang bahagi ng bahura kung saan nabalaw ang barko noong Enero, namuti na ngayon. Sa ngayon ay nagsasagawa na lang ng cleanup operation ng US Navy dito sa lugar kung saan sumadsad ang USS Guardian. Mga malilit na parte na lang ng barko ang kanilang kinukuha at matatapos na ang salvage operation. Ang Philippine Coast Guard at Tubataha Management Office nasiyahan sa ginawang salvage operation. Bagaman hindi pa masusing na inspeksyon ng mga eksperto ang sinadsaran ng barko, tila hindi na lumawak pa ang nasira ng USS Guardian. Mas maaga ng 2 araw natapos ang operasyon, pero sa pagsusuri ng TMO noong Pebrero, hindi bababa sa 4,000 square meters ang nasirang bahura. Sa batas, 24,000 pesos kada square meter ng pinsala sa bahura ang multa. Kaya naman humigit kumulang 76 na milyong piso ang posibleng bayaran ng US Navy sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Amerika, handa silang bayaran ng danyos. Ito rin ang sinabi ng Deputy Defense Secretary ng Amerika na si Ashton Carter nang makapanayam siya ni Jessica Soho nang bumisita siya sa bansa noong Marso. Si Carter ang number 2 man sa US Defense Department. It remains a mystery to many of us what exactly was the USS Guardian doing. It's a warship and a minesweeper at that before it got stuck in the corals. And will your government pay for all the damage that it had caused? We know what it was doing, which was it was trying to get from one point to another as part of this naval presence. And then we know that reefs are sensitive environmental treasures, so the restoration of the reef is important. And direct answer to your question, yes, the United States has agreed that to compensation. Dahil matapos ang cleanup operation ay nakatakda ng dali ng pira-pirasong USS Guardian sa military base nito sa Japan. Dito naman magsisimula ang Marine Ecological Assessment na isasagawa ng Tubataha Management Office para malaman ang eksaktong lawak ng sira sa coral reef. Bagamat magsisimula pa lang ito, bukas na ang Tubataha para sa mga gusto mag-dive. Katunayan kanina ay may mga nakita na tayong dive ships sa lugar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.